Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo po. Samahan niyo po dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Umpisa na po natin, mga tambay. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Atty. Sal Panelo. Totoo po ito, mga tambay, na real talk po sila ni Atty. Panelo, mga kababayan. Lalo-lalo po sa ginagawa po ng gobyerno sa pangunguna po ni BBM, mga tambay. Yung sinasabi pong sabwatan daw po umano at pinipilit po nilang ipasok ito pong si Remulla para maging ombudsman. At nagkakaroon daw po ng sabwatan umano. At napakatindi raw po ng ginagawa. Pati daw po ang JBC, mga kabayan, ay nagtataka po itong si Atty. Panelo bakit po hinayaan ng Judicial and Bar Council na interviewin pa at bigyan pa po ng pagkakataon itong si Remulla. Alamin po natin kay Atty. Sal kung bakit po sila nagkakaroon po ng sabwatan. Pakinggan po natin. SMNA News. Atty. Sal, ano masasabi mo doon sa balitang yon? No, alam po ninyo, alam na natin na talagang ang intensyon para ilagay mo dyan si Remulla, kasuhan si BP Sara. Gusto nilang pilayin ito, gusto nila ipakulong ito, gusto nila i-convict ito para hindi na makatakbo ito sa 2028. Yan talaga ang plano. Tingnan mo yung Judicial Bar Council, makinig po kayo, mga miyembro ng Judicial Bar Council, ba't nyo naman in-interview pa? Akala ko ba, sa regla, sa rules, pag merong kaso sa ombudsman, hindi bibigyan ng clearance. Madi-disqualify ka. Sinabi nyo, wala pang clearance. Bakit in-interview nyo pa? Kung walang clearance kasi, you are disqualified. Tama. To be a nominee. So, yung mga qualified, padadaanin sa mga interview sa Judicial Bar Council, tapos sila magre-recommenda sa kanilang shortlist kung sino pumasa sa kanila. Disqualified nga ito dahil may kaso pa. May kaso sa ombudsman. Kung ano-anong mga ginagawa nilang dahilan. Kaya siya daw i-dismiss ng ombudsman. Kasi may bago silang pinalitan nila si Castillo ng ombudsman. Kumuha sila nitong Vargas, na magiging acting ombudsman. At ang balita nga, itong si Vargas, i-dismiss ang kaso. At napatunayan, ay hindi naman itinatanggi ni Remulla na yung asawa ni Vargas, acting ombudsman, ay kaklase niya. Kaya dapat hindi si Vargas ang mag-resolve nung kaso ni Remulla sapagkat may conflict of interest. Bakit hindi siya nag-recuse? Masyadong maliwanag, nagkukutsabahan kayo lahat para may pasok niyo si Remulla. Kaya dapat hindi niyo ipagpilitan si Remulla. Mr. President, talaga bang ikaw gusto mong sirain ang sarili mo? Ang hirap mong ipagtanggol. Kasi ikaw gumagawa mismo ng kalokohan mo. Kalokohan nila. Complicit ka Tinotolerate mo sila Kaya gustong-gusto man kita ipagtanggol dahil hanga ako sa tatay mo. Paano ipagtatanggol sa ginagawa mo? Pinagpipilitan mo yan si Remulla. Sapagkat si Remulla, hindi naman yan papasok dyan kung hindi mo tinimbrehan yan. Tama. Na gusto mong ilagay dyan. Tigilan nyo na yan. Meron ka pang halos 3 taon pa o mga 2 taon mahigit upang makarecover ka para yung tatay mo maging proud sa'yo. Sayang ka. Hindi sayang ka. Kayo naman mga sa JBC, pwede ba? Itigil nyo na rin yan. At ikaw naman, Mr. Vargas, nakakaya ka naman kung di ka mag-recuse. Huwag ka nang pumasok dyan. Yung palang asawa mo kaklase ni Remulla. Wala naman tumatanggi kung totoo o hindi. Ibig sabihin totoo dahil hindi nyo tinatanggi. So, Yan po, mga tambay, ang pahayag po ni Atty. Sal Panelo, mga kabayan. Yan. Humahanga po siya
sa ama, mga tambay. Pero nangihinayang siya sa anak at sinasabing tigilan po. Unang-una po sana, Atty. Sal, sinabi niyo po unang tigilan yung kumakalat na bisyo na pulburon. Dahil yung ama niya, hindi naman yata nagpulburon. At hindi rin yata gumamit ng illegal na damo. Ito po kasi, paano po titino ito? Mahirap na pong tumino, lalong-lalo po yung sinasabi ni dating Senadora Nikki Cositeng, na kilala niya po yan. Yang presidente ngayon. Kilala daw po. Kilala. Dahil halos po, iisa po sila ng sinasabing nung kabataan. Di ba? Iisa po dahil mayayaman sila. Iisa ang kanilang pinupuntahan. Iisa ang kanilang mga sinasabing mga party-party. Yan daw po ay bata pa lang ay nakitaan na po ng bisyo daw po umano. Hindi po ba? Paano mo mapapatino po yan? Sige nga. Dahil laki sa layaw daw umano. Laki sa layaw, Jeprox. At never naman po nagtrabaho sa buong buhay niya umano ang presidente po ngayon. Mga bayan, napakahirap mong mapatino. Paano po titino? Number 1, hindi naman po nakatapos din ng kanyang degree. Mga bayan, hindi po katulad yata na kanyang ama ay ubod ng talino. Sa sobrang talino nga po ay humaba po ang termino na panunungkulan sa ating bansa. Mga bayan, at napakarami pong natsugi. Mga kabayan, di po ba? Dinagdag lang po natin. Kaya mahirap pong hangaan. Mahirap pong hangaan yung sinasabi rin po ni Atty. Sal. Dahil yung magulang po ng nakaupo ngayon ay napakarami pong natsugi nung panahon po nila. Di ba? Lalo-lalo po nung martial law. Di ba? Ayon po sa human rights, mahigit kulang 200,000 daw po na mga Pilipino ang natsugi sa panahon po ng hinahanga ang Pangulo ni Atty. Sal. Hindi basta-bastang Pilipino po yan, mga kabayan. Kaya nga po dito mga tambay, malaki pong katotohanan yun yung real talk po at talagang totoo yung sinasabi ni Atty. Sal Panelo. Bakit mo nga naman ipapasok? Bakit mo pilit na ipapasok itong si Remulla? Si DOJ Secretary Remulla. Sige nga, bakit? Unang-una, may kaso. May kaso sa ombudsman. Pinipilit nyo. At pati po itong JBC, mga tambay, itong Judicial and Bar Council, meron po silang rules na hindi po dapat nila isama. Lalong-lalo po, kung ito po ay may kaso, bakit po isinama nila sa kanila pong mga interview? Di po ba? At sinama nila sa application na po pwede pagpilian ng Pangulo. Bakit? Walang clearance. Dahil walang clearance bakit nyo sinama? Bakit? Gagawa ng paraan? Gagawa ng paraan para yung clearance ay maklear na po ang kaso at mabigyan ng clearance ng ombudsman? Ganon po ba? Sanay na sanay po sila sa ganyang sistema. Kaya po, bulok na bulok po ang sistema ng ating bansa, lalong-lalo po sa sinasabing pagsunod sa batas. Dahil mismo ang lingkod bayan kuno ng ating bansa ay hindi sumusunod sa batas. Dahil nakita po natin ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Hindi man lang nakakuha ng sinasabi pong patas na paglilitis. Hindi po ba? Ibang klase po ang nangyari po sa ating bansa. Nakita nyo po ang ginangyayari, mga kabayan. Pinipilit mo. Napakarami involvement nito. Pati nga anak nito nasangkot sa pinagbabawal na damo Di po ba mga high grade na damo? Nasangkot. Pero napawalang sala po. Hindi pa po wala pa yata 3 buwan. Absuelto na ang anak nito sa illegal na damo, high grade. Mga kabayan, ibang klase po itong grupo na ito. Ibang klase po itong DOJ secretary na ito. Kung yung dating Pangulong Duterte hindi nakakuha ng due process, mga kabayan, tapos ngayon pipilitin mo. Kaya may katotohanan po ang sinasabi ni Atty. Sal, mga kabayan, na talagang iipitin nila
ang Vice President kasi wala na po silang pamamaraan. Dahil po yung una po nilang Plan A ay hindi po umubra. Yung tinamnan po nila ng tinamnan na sinasabing ang Vice President ang korap sa ating bansa. Pero ang totoo palang korap ay sila umano. Nakita nyo po ngayon, ang korupsyon po ay hindi po sa Vice President. Nasa kanilang lahat sa gobyerno nila. Talamak na mahigit 3 taon ng korupsyon pala. Trilyon ang pinag-uusapan. Flood control pa lang mahigit 1.2 trilyon ang pinag-uusapan. Dahil yan ang binadget po dyan, mga kababayan, magmula noong 2022 hanggang ngayon. Issue po yan. Samantalang ang Vice President ang pinababagsak nila, sumablay na po sila. Dahil sila pala ang sangkot umano sa napakatinding systematic na ginawa nilang korupsyon sa buwatan. Di po ba ang dinidiin nga lang nila dyan ay mga contractors pa lang, walang pangalan mga politiko? Di po ba? DPWH, yan lang po ang nakikita natin madalas sa media. Puro pangalan ng contractors, pangalan ng DPWH, mga engineer, pero wala tayong name-mention na mga pangalan ng malalaking politiko. Wala. Maliban lang sa sinasabing, iimbestigahan pa lang, mga kababayan. Kaya dito po mga tambay, sa sinasabi po ni Atty. Sal, ay napakatinding katarantaduhan po ito, kawalang hiyaan umano. Ang gagawin po. Dahil una-una, yung tinalaga nila OIC ng Ombudsman ay kaklase nung asawa na si Vargas. Piruin niyo po yun? Kaklase nung asawa ni Vargas, si Remulla. At talagang hihilutin pa lang talaga nila at pipilitin nila na maabsuelto si Remulla umano sa Ombudsman para mabigyan ng clearance. Nakita niyo po kawalang yan kung mangyayari po yan. At yan po ay pumutok na at sinasabi ni Atty. Sal, wala po dyan nagre-reklamo. Wala. Ibig sabihin, totoo pala, nakaklase nga ni Remulla ang asawa ni Vargas na tinalagang OIC dyan sa Ombudsman. Di po ba? Ibang klase po ang kawalang hiyaan ng gobyerno pala natin ngayon. Dahil lang sa kapangyarihan. Tama-tama yung sinabi ng Vice President, mga kababayan. Nung makabalik sila sa kapangyarihan, ayaw na nilang mawala ito. Gagawin at gagawin nilang lahat gamit ang pera umano ng taong bayan. Dahil nakita na po natin kung paano po nila ginawa sa dating Pangulong Duterte. Walang due process, wala pang jurisdiction sa atin ng ICC. Tayo pa ang naghatid sa ICC sa Netherlands. Gamit pa ang eroplano ng Pilipinas. At gamit pa daw ang pera ng Pilipino na limpak-limpak na napakalaking mga daang milyong dolyar daw ang kinuha o pinanuhol daw sa ICC. Ganyan po kawalangya sila umano, mga kababayan. Ibang klase po, no? Talagang pipilitin nila. Buti na lang po mga tambay ay nabubuko po at nabubunyag ang maitim nilang balak para pabagsakin ang isang Vice President na hindi po nila kayang talunin, mga kababayan. Kaya gumagawa po sila ng Plan A, Plan B, mga kababayan. At yung una nga pala nilang ginawa noon, nanganib ang buhay ng ating Vice President na pinagbabantaan ng kanyang buhay, di po ba? Mismo, ayon sa Vice President, ay pinagbabantaan ng kanyang buhay. At isa pa, di ba? Tinanggalan po nila yan ng security. Yung mga security ng Vice President, binawasan pa nila. Di po ba? Napakarami po nilang ginagawang panggigipit sa Vice President para po mapabagsak lang po nila umano. Hindi po ba? Sa security, sa budget, at sa mga tanim-tanim na issue ng korupsyon na hindi naman po nila mapatunayan at sila po ngayon ang nasa hot seat ng korupsyon na napakarami ebidensya dahil po wala pong ipinapakitang finished product ang mga walangyang ito. Kaya dito po mga kabayan sa Vice President at kay Remulla, alam naman po natin yan, hindi naman po tayo tangat bobo, di po ba? Alam po natin, protection po yan eh.
Una-una, pabagsakin ng Vice President. Kung hindi man nila mapabagsak, ay matatabunan at mauupuan lang po ang mga korupsyon nila pag ito rin po ang magiging ombudsman si Remulla. Lahat po ng anomalya ng mga politikong kaalyado ay malabo na po sa sabaw ng puset na maimbestigahan at mapanagot sa ombudsman pagka yan po ang naitalaga. Dahil una-una, may conflict of interest. Tao at bata at kaalyado ng mga politiko, mga kababayan. Kaya nga po, binabatikos po ni Sal Panelo ang JBC na sana wag naman po sana silang masuhulan ng politiko. Mga kabayan, kung ayaw nyo po magkandaleche-leche ng ating bansa, kasi pagka ginawa nyo po yan, pagka ginawa po ng JBC yan, at pinaupo nyo po, at inabsuelto nyo po ang kaso niyan, sa ginawa kay dating Pangulong Duterte, baka po, mga kabayan, sumiklab na po ng tuluyan, katulad nung nangyari sa Indonesia. Baka lahat po kayo ay hugutin na ng taong bayan umano at panagutin sa mga kawalanghiyaan at katarantaduhan ninyo at kasamaan nyo at kademonyohan nyo umano sa ginawa nyo sa bansang Pilipinas. Di po ba? Bibigyan mo ng clearance samantalang meron kang rules. Pagka may kinaharap na kaso yan, automatic yan. Di po ba? Disqualified yan. Pero ngayon matindi. Walang disqualified sa binagoong Pilipinas, mga kababayan. Kaya po, alam na po ni Atty. Sal Panelo na napakaitim ng balak at plano nila, mga kababayan. Subukan nyo po. Gawin nyo. Tingnan nyo po kung magugustuhan ng taong bayan ang gagawin nyo. Dahil ngayon, mapakarami na po at galit na po ang mga Pilipino sa ginawa nyong 3 taong mahigit korupsyon. Nasa na inyong build better more. Ang ginawa nyo sa bansa, ginawa nyo po ay puro po korupsyon. Hindi po build. Hindi po ba? At ang umunlad lang po na sinasabi nyo na gagawin yung world class ang Pilipinas, tama, ginawa nyo world class sa korupsyon. At kinilala po ang ating bansa ngayon na isa na po sa pinaka-corrupt na bansa ang gobyerno po natin. Nasama na po ang gobyerno natin. Matagal na pong kasama sa korupsyon ng ating bansa. Na nawawala at nababawasan po ng malaking porsyento noong panahon ni dating Pangulong Duterte dahil yan po yung natutukan niya. Pero ngayon, iba. Wala po tayong magandang nakita sa pamamahala po nila ngayon, mga kababayan. Kaguluhan sa politika, pinagbuklod-buklod ang mga Pilipino. Ang Luzon, Visaya, Mindanao, pinagbuklod-buklod, lalong-lalo sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, sa tingin nyo, magugustuhan ng mga taga Mindanao ang ginawa kay dating Pangulong Duterte? Nakita nyo po? Hindi po ba kamumuhian ng mga kababayan natin sa Mindanao? Itong presidente na ito, na taga Ilocos Norte, hindi po ba? Na hindi mo lang binigyan ng due process, kidnapping pang lumabas, mga kababayan, sa investigasyon po mismo nila, lalong-lalo sa Senado. Unbelievable. Kaya po mga tambay, yan po ang nakikita po natin dyan. Mga kababayan, pagka ginawa po at tinuloy ng Pangulo yan, na talagang puwersahan at talagang papasukin si Remulla sa ombudsman, sa kabila ng napakarami niya hinaharap na kaso sa ombudsman, ay malilinis siya ng napakabilis. Wala pang hearing, wala pang investigasyon ng ombudsman, antimano, absuelto ka. Mga kababayan, talagang matindi po yan. Yan po, sa tingin po natin mga tambay, uulitin ko po, baka po, matulad na po tayo sa Indonesia sa ginagawa po ng gobyerno natin ngayon, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po.
Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Kina Tatay Nick na Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong, si Bea Chichiyoko, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po. At syempre po, bago po tayo magpaalam, isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, maingatan po sa kasamaan, at maingatan din po ang ating dating Pangulong Duterte, at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan, at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Ganon din po mga tambay, tayo po ay mag-ingat at magdasal na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang ating po mga sarili. Thank you po mga tambay. Paalam. Bye-bye.